Konting pang-unawa pa raw, sabi ng DOTR, sa abalang na idudulot sa mga pasahero at motorista na dumaraan sa EDSA at North Avenue. Patuloy pa rin daw kasi ang konstruksyon ng MRT-7 na inaasahang matatapos at magiging operational sa 2027. Nakaalalay naman daw ang MMDA sa traffic management at rerouting plan. Ang kabuuang detalye ng report alamin sa pagbabalik ni Catherine Landicho. Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na bibilisan nilang paglalagay ng steel box girder para sa Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 upang mabawasan ang abalang dulot nito sa mga pasahero at motoristang dumaraan sa bahagi ng EDSA. Ito'y partikular malapit sa itinatayong LRT-MRT Common Station sa North Avenue. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, kinakailangang isarapan samantalang ilang kalsada ng EDSA at North Avenue upang matiyak ang kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang konstruksyon. Pag-unawa dahil sa dito po sa ilang buwan po na ito, mula Pebrero po hanggang Mayo, ay magkakaroon po ng kaunting abala. Ngunit ang sinisigurado po natin ay gagawin po natin to sa pinakamabilis na pamamaraan upang matapos po ang MRT-7 at masigurado po ang kaligtasan ng ating mga gumagamit ng EDSA. Dahil sa halos 50 tonelada, ang bigat ng steel box girder na kailangang iangat at ikabit sa EDSA, humiling ang DOTR ng pangunawa mula sa publiko kaugnay ng ipinatutupad na partial at full road closure sa ilang bahagi ng proyekto. Paliwanag naman ni Undersecretary Batan, inaasahang magsisimula ang operasyon ng MRT-7 sa taong 2027 na nakikita ng ahensya bilang isa sa pangmatagalang solusyon sa matinding trapiko sa Metro Manila. Samantala, tiniyak naman ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Attorney Don Artes Jr. na nakahanda ang ahensya sa pagpapatupad ng traffic management at routing plan upang maibsan ang epekto ng konstruksyon sa daloy ng trapiko. So, meron naman tayong mga traffic mitigating measures na i-employ para po matapos yung MRT-7. At pag natapos naman po ito, ay siguradong magdudulot naman po ng kaginhawahan lalong-lalo na sa ating mga komunidad. Dagdag pa ng MMDA na magdadagdag sila ng mga traffic personnel sa mga apektadong lugar upang gabayan ang mga motorista at tugunan ang inaasahang pagsisikip ng trapiko habang isinasagawa ang naturang aktibidad. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.